First time natin na mag repair ng pump ng nebulizer. Bali ang may-ari nito mga kalikot yung tito at saka tita ko. Ang problema nito guys, try natin. Sabi daw hindi gumagana. Ayan, naka-power na to. Ayan, so hindi gumagana yung pump niya or wala man lang ugong. Bago natin kalikutin guys, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Buksan na natin siya mga kalikot. Dito mga kalikot, may napansin tayong ayan o, parang screw na Allen wrench na may thread siya. So hindi natin alam kung saan nakalagay ito. Kanina kasi kapag inaalog natin may tumutunog. Check muna natin yung ayan, may fuse pala siya. So nandito yung fuse nya, nakabalot ng shrink tube. So check muna natin yung kanyang fuse. Tapos linisin na rin natin. Napansin natin dito, parang dito nakalagay yung bolt na Allen wrench siya. Mukhang dito nga siya nakalagay. Tapos may thread siya. Bali kabit ko muna dito mga kalikot. Yan, dito nga siya nakalagay oh. Bali higpitan na lang natin. Ayan, kaya pala nauuga siya. Ayan o. Malamang ito yung lock nun. So ikabit ko muna to mga kalikot. Check muna natin yung kanyang power cord. Tapos mamaya yung kanyang switch mga kalikot. Ayan, may reading naman sa ating tester. So ibig sabihin okay yung isang line nya. Check naman natin yung isa. Ayan, okay naman yung isang line nya. Yung fuse nya mga kalikot nakakabit dito sa mismong isang linya ng power cord nya ito. Ngayon okay naman eh. Ayan o, may reading sa ating tester. So ibig sabihin okay yung kanyang fuse. Ayan o. So may reading siya. Tapos yung isang line mayroon din. Ayan guys o. So ibig sabihin simula dito sa kanyang power cord or yung pinagsasaksakan niya hanggang dito sa fuse okay siya. Ngayon itetest naman natin yung kanyang switch. Ayan. So yan guys, naka-switch na siya pero walang reading sa ating tester. Mukhang may problema dito sa kanyang switch. Ayan o. Test rin natin yung kabilang line. Yung isang line niya okay, pero parang nakarekta. Bakit kaya? O sa tester lang natin. Ayan, okay siya. Off natin. Okay yung isang line. So dito sa isang line check ulit natin. Ayan mga kalikot, naka-switch na yan pero walang reading sa ating tester. So ibig sabihin yung kanyang switch yung may problema mga kalikot. Tanggalin muna natin. Tandaan lang natin kung saan nakakabit yung mga wire or yung mga terminal ng wire nya bago natin tanggalin. Testeran ulit natin yung kanyang switch mga kalikot na tanggal na natin. Bali naka-on na siya. Testerin natin yung mga line nya. So ito guys, ayan, wala siyang reading. Dito sa kabila naman, ayan, may reading siya. So ibig sabihin yung isang line yung may problema. Off natin. Oh, bakit nagkaroon? Naka-off siya.
So itong isa yung may problema talaga. Oh, bakit? Parang nagkabaliktad yung switch nya. Dito sa kanyang switch mga kalikot, na mukhang nagkabaliktad yung, ayan, naka-off siya. Pero kapag i-on natin, nag-o-on naman. Yung isang line to mga kalikot, ayan, okay naman. So dito naman sa kabila, yan, naka-on siya. Wala namang reading sa ating tester. Tapos pag i-off natin siya, doon siya gagana. Ayan, o. Ayan. So i-on natin, nag-o-off siya. Ayan, o. So mukhang may mali dito. Buksan ko muna mga kalikot. Try natin buksan itong switch. Ayan mga kalikot, basag pala siya, oh. Or parang natunaw. Dito sa mga kontak niya mga kalikot, sunog siya, oh. Linisin ko muna. Bali ayusin ko muna guys. Linisan ko muna itong switch niya. Try natin kung mapagana pa natin. Mukhang may sunog yung mga kanya, kontak or spot. Ayan, oh, nangingitim na. A few moments later. Natapos na natin nalinisan yung mga kontak niya mga kalikot. Balik na natin yung mga kontak niya. Tapos nadikitan na rin natin yung pinaka switch niya, yung nabasag. Kung paano nyo siya tinanggal mga kalikot yung takip ng switch, ganun rin yung pagkabalik natin. Ayan, mukhang doon siya nagka-problema doon sa bali. Mukhang nabali siya ulit. Tanggalin ko muna guys, tapos ayusin ko lang. Try natin kung repair pa natin siya. Kung hindi na kaya, palitan na lang natin. Much later. Mayroon tayo dito mga kalikot na switch. Kaso nga lang wala na siyang LED, tapos 2 pin na siya. Try natin. Naka-on na siya, off natin. So okay naman itong switch na to. Kaso nga lang 2 pin siya. Ang gagawin na lang natin dito mga kalikot, i-convert na lang natin. Yung dati niya kasi 4 pin siya. So yung isang line ng power cord niya, bali erekta na lang natin. Tapos yung isang line ng power cord niya mga kalikot, ito yung lalagyan natin ng switch. So ito nakarekta na lang to. Wala rin kasi tayong makuhang 4 pin. Bali pupunta pa tayo ng city bago makabili ng switch. Irekta na lang natin. Bali ganito siya. Nakarekta yung isang line. Tapos ito, dito na lang tayo maglalagay ng switch dito sa fuse na to. Itong line na to. Parang ganito siya mga kalikot. Yung isang paa niya, ganyan. Tapos yung isang line ng power cord. Tapos ito, nakarekta na lang to. Ayan, ganyan siya. So, ganito na lang yung gagawin natin mga kalikot. At least, magamit ng tito-tita ko na yung nebulizer nila. Ilagay na natin mga kalikot yung switch. Ayan, sakto talaga siya, oh. Ayan, yung isang line na galing doon sa kanyang transformer. Ito yung idadaan natin sa switch. Yan, dito na lang sa ibaba. Yan, natanggal pa. Tapos yung sa fuse niya, ito kasi yung fuse niya mga kalikot. Dito naman sa isang terminal. Ayan. Tapos ito, ididirekta na lang natin to. Tapos lagyan natin ng string tube. Pero hindi natin sisirain to mga kalikot yung terminal na to. Lagyan lang natin ng contact para mapagdugtong lang natin itong dalawang line. Tapos lagyan natin siya ng string tube. So ganun na lang yung gagawin natin mga kalikot. Tapos tinanggal natin yung isang terminal dito doon sa nasirang switch. Para ito yung pangdugtong natin dito mga kalikot. Ayan. Para hindi natin masira ito. Tapos lagyan na lang natin ng string tube para hindi mag short doon sa mga ibang parts. Lagyan muna natin ng string tube. Tapos ilagay na natin itong
terminal na to. So paghatiin natin siya. Ayan. Tapos yung isa ganun din. Ayan. Baligpitan lang natin konti yung terminal para hindi lang masira yung wire niya mga kalikot. Tapos ilagay na natin yung ating string tube. Okay. Ayan, mahaba naman to eh. Tapos ibalik rin natin itong dating insulator nya. Ayan. Para maganda naman tingnan. Okay. So try muna natin testerin mga kalikot. Tapos subukan natin siyang i-switch. Switch natin. Ayan, may reading sa ating tester. Off natin siya. Off natin siya. Ayan. Okay. So, pwede na natin siyang assemble mga kalikot. Ayusin lang natin ng maigi yung mga wire mga kalikot ng kanyang power cord. Baka pumunta siya dito sa fan na to. Baka doon ulit siya magkaroon ng problema. Ayan. Bali, i-close na natin siya. Tapos testing na natin mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Testerin muna natin ulit. Power on natin. Ayan. Okay. So, plug na natin siya. Ayan guys. Ayan. So, okay na siya mga kalikot. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So, at least nagawa natin siya ng paraan. Ang mga ginawa natin dito mga kalikot, pinalitan natin yung kanyang switch kasi sira na siya. Kaso yung pinalit natin 2 pin lang siya. So ito guys, 4 pin yung dati niya. So yung isang line niya nirekta natin, tapos yung isang line yun yung dumaan sa switch. So hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa ating pump ng nebulizer natin. Pwede na natin ibigay sa may-ari. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless ating lahat mga kalikot. Bye bye.